Hello and hi, kamusta ang bawat isa? Ilang buwan na rin tayong physically ay hindi nakikita. Talagang social distancing talaga tayo. Pero ngayong araw na ito at ako ay magpapaumpisa muli ng ating pag-aaral mula sa salita ng ating Panginoon. At sana nga, dalangin ko na tayo ay makapag kita-kita ng muli para sa gawain natin dyan sa CGH ng ating every Thursday na Bible study. So sa umagang ito, nais kong ibahagi sa inyo ang pag-aaral natin sa salita ng Panginoon patungkol sa ang pamagat ay pamumuhay Kristiyano. Bago ang lahat, tayo ay dumulog sa Panginoon, manalangin tayo, mamingi tayo ng kanyang kasi at ng kanyang pangunguna sa ating buhay at sa ating pag-aaral ngayong araw na ito. Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo at nagpapasalamat sa araw na ito na sa pamagitan po ng mga modernong teknolohiyang ito, kahit kami ay physically hindi nakikita-kita, ngunit Lord, pwede kaming magsama-sama sa pamagitan po ng internet, Panginoon, at ngayon po ang aming pag-aaral ay ito nga po, online, Panginoon. Online. Kaya nga po maraming salamat. Samahan niyo pa rin kami ng inyong banal na Espiritu para sa aming pagbabasa ng iyong mga salita at pag-aaral nga po. At maging pagpapala po sa amin ang kapangyarihan ng salita mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ating pong tatalakayin ang ilang mga panuntunan ayon sa Biblia para sa pamumuhay Kristiyano. Nais kong basahin sa inyo at samahan nyo akong basahin ang aklat ng Kolosas, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 17. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituunin nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Verse 4, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kalawalatian. Verse 5, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Sa verse 7, kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Verse 8, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, buot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Verse 9, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat tinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Sa verse 10, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo siyang makilala. Verse 11, kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamalaga sa lahat, at siya'y nasa inyong lahat. Verse 12, kaya nga dahil kayo hinirang na ng Diyos, minahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayo maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mainahon, at mapagtiis. Verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagkapatawad sa inyo ng Panginoon. Verse 14, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap ng pagkakaisa. Verse 15, pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno,
at mga awiting spiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. At ano man ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ulit, magbabasa rin tayo sa aklat ng Efeso at inaanyahan ko kayo na buksan ninyo ang inyong Biblia sa talatang 2, sa kabanatang 2, talatang 1 hanggang 5. No? Efeso, kabanatang 2, talatang 1 hanggang 5. Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Verse 2, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid. Ang espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ayon sa Efeso 2:1, kinakailangan tayong buhay na muli dahil tayo ay dating mga patay dahil sa ating kasalanan. At ito ay tumutukoy sa espiritual na kamatayan. Ang implikasyon ay nabuhay tayo nang hiwalay sa Diyos o walang relasyon sa Kanya. Kung tayo ay dating patay sa espiritual nung tayo ay wala pa kay Kristo, sa makatuwid, ang katagang binuhay kayong muli ay tumutukoy sa buhay na espiritual o ang pagkakaroon ng relasyon kay Kristo ayon sa binasa natin sa talatang 1 ng Efeso 2. So, basahin natin ang aklat ni Juan, kabanatang 3, tapos ang babasahin lang natin sa 1 kabanatang 3 ay talatang 3, talatang 5, at talatang 7. Ulitin ko. Buksan ninyo ang inyong Biblia sa aklat ni Juan, kabanatang 3, talatang 3, talatang 5, talatang 7. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ipanganak sa pamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa verse 7, huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak ng muli. Anong mahalagang karanasan na binabanggit sa aklat ni Juan? Kabanatang 3, talatang 3, talatang 5 at talatang 7. Ang may halin tulad katotohanan ng binuhay na kayong muli. Ano ang karanasan na binabanggit doon? Ang karanasan na binabanggit ni Apostol Juan sa kabanatang 3 ng 1, talatang 3, talatang 5 at talatang 7, sa katagang binuhay kayong muli, ay yung katagang kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Kailangan ma-born again. Ang mga tao, ma-born again tayong lahat upang masabi nating ikaw ay binuhay na muli kay Kristo. Ulit, binasa natin kanina yung Kolosas, kabanatang 3. Isa-isayin natin ulit ngayon yun. Basahin natin ulit yung Kolosas 3, 1 at saka 2. Balikan natin yun. Sabi sa talatang 1, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Tayo ay bumabasa sa aklat ng Kolosas kabanatang 3. Ituunin nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo. Uulitin ko ulit ito. Sabi ganon, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So, verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ulitin natin ulit. Basahin ko ulit yung verse 2 ng Kolosas kabanatang 3. Ang mga bagay na panlangit, yung mga bagay sa langit, ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay sa panglupa. Sa anong mga bagay mo dapat ito ng iyong puso at isip? Saan ko dapat ituon ang aking isip? Saan mo dapat ituon ang iyong puso
At ang iyong isip sa kabanatang 3 ng Kolosas na binasa natin sa talatang 1 at saka 2. Una, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo. So una, yung isip daw natin, ituon natin ito doon sa mga bagay na nasa langit kung saan si Kristo ay naroon. Pangalawa, ang mga bagay na panglangit ang isa-isip ninyo. So yung mga bagay na tungkol sa langit o sa panlangit na mga bagay ang isa-isip ng bawat isa sa atin. Sa verse 2, sa Kolosas kabanatang 3, sa Colossians chapter 3 verse 2, meron din namang sinasabi si Apostol Pablo na dapat hindi natin siya isa-isip. Ano ang mga bagay na yun na dapat natin hindi natin dapat ilagay sa ating puso at sa ating isip? Ang sinasabi ni Pablo, huwag mong isa-isip ang mga bagay na panlupa. So kanina sinabi niya sa verse 1 ng Colossians chapter 3, ang mga bagay na ating ilalagay sa ating isip o isa sa isip natin ay mga bagay na nasa langit, kung saan si Kristo ay naroon. Yun yung kinaroroonan niya. Kaya dapat ang ating isip, ang ating puso ay hindi natin bibigyan ng pagkakataon ang mga bagay dito sa ibabaw ng lupa. So kung ating iniisip ang mga bagay na nasa langit, tayo ay masasabing namumuhay ayon sa spiritual o panlangit na mga prinsipyo, yung mga heavenly principles, no? Yun yung ating laging nasa isip, no? Yung mga bagay na kung saan ay masasabing namumuhay tayo ayon sa spiritual. So ang ibig sabihin ng isipin ang mga bagay na nasa langit, tayo ay dapat na pangunahan o dapat tayong gabayan ng mga prinsipyong makalangit sa paraan ng pamumuhay natin at hindi sa pamaraan ng mundong ito, hindi ng makamundong mga bagay. So, paano natin, ano ang ibig sabihin ng isipin ang mga bagay na nasa langit? Pinapangunahan tayo, ginagabayan tayo ng mga prinsipyong makalangit para sa pamaraan ng ating pamumuhay sa ibabaw ng mundong ito upang hindi natin gawin yung mga bagay na taliwas o laban sa Diyos. Balikan natin ulit, no? Basahin natin ulit kanina yung binasa nating Kolosas kabanatang 3 at ngayon babasahin natin ulit yung talatang 3 at saka 4. No? So aklat ng Kolosas kabanatang 3, talatang 3 hanggang 4. Sa talatang 3, ito po ang pagkasabi, basahin natin muli. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kalawalatian. Ayon sa talatang 3, magagawa natin ang mga bagay na panglangit dahil ang ating buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ayon sa talatang 4, si Kristo ang ating buhay. Pansinin po natin ang mga katagang ang ating buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. At yung katagang at si Kristo ang ating buhay. May implikasyon na tayo ay nabubuhay na ngayon nakaisa ni Kristo. Ang buhay ni Kristo ay sumasa atin. Kaya magagawa nating isipin ang mga bagay na makalangit at umiwas na isipin ang mga bagay na makamundo. So kung ikaw ay isang born again na disipulo ng ating Panginoon, ikaw ngayon ay na kay Kristo na. Ang implikasyon nito, ang sinasabi nito, dahil si Jesus ay nasa puso mo na tinanggap mo siya bilang Panginoon sa ating tagapagligtas, ikaw ngayon ay nabubuhay na ngayon. Nakaisa ni Kristo. One na kayo. Kayo ay magkasanib na kayo. No, si Kristo ay nasa iyo, ikaw ay naka Kristo. Yung buhay ni Kristo, nasa iyo na, nasa akin na. Kaya nga, magagawa nating isipin ang mga bagay na makalangit. At hindi natin naiisipin ang mga bagay na makamundo.
So, ang isang bagay na siya rin dapat nating maging motibasyon na mangyayari kapag si Kristo ay nahayag na, ayon sa talatang 4 ng Kolosas, ay mahayag din tayong kasama niya, si Kristo. Makakahati tayo sa kanyang kaluwalhatian. No? I-share ni Jesus, no, yung kanyang glory sa atin. Bakit? Kasi nasa atin siya at tayo ay nasa kanya. Tayo ay ipinanganak na muli. So, ang katagang kapag siya o kapag si Jesus ay nahayag na, ay ito isang pandaigdigang event o pangyayari. No, mangyayari ito sa inaharap na ang tinutukoy ng mga katagang ito ay ang pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga po nangyayari, no, ang mga bagay na ito sa ating mundo, no, ito ay warning sa atin, no, itong pandemic na ito, itong kahirapan na ito, walang makain, no, kailangan pumila tayo sa supermarket, sa palengke, alphabetically. Itong mga bagay na ito, isang pagpapakita ng Diyos sa atin na malapit nang matapos ang mundong ito at darating na siya. Kaya nga binibigyan niya tayo ng warning, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na dapat tayo ay maganda ng ating buhay. Maborn again tayo. No, makiisa natin si Kristo. Si Kristo ay manirahan sa atin at tayo manirahan kay Kristo upang matulungan tayo ni Jesus nang isipin lamang natin ay mga bagay na makalangit. Dahil si Kristo ay sumasa atin na at tayo naman ay sa Kanya, simula nang tayo ipanganak na muli ay magagawa natin ito ng ating isip at pangunahan ng ating mga buhay ng prinsipyo makalangit sa pamaraan ng pamumuhay natin bilang mga alagad ng Panginoong Hesus. Kung magkagayon, sa kanyang muling pagbabalik sa lupa ay makakaasa tayo na makikisa rin tayo sa blessing ng kalawalatian na meron ng ating Panginoong Hesus. Sa liwanag na katotohanan ito, anong mga akbang ang naiisip mong gawin para masunod mo ang tagubilin na isipin ang mga bagay na makalangit o spiritual at hindi ang panlupa? No? Ulitin ko, no? Sa liwanag ng katotohanan ng narinig mo ngayon at pinagbubulay-bulayan mo ngayon, anong mga hakbang ang naiisip mong gawin? Yung mga bagay na naisip mong makalangit, no, para masunod mo ang tagubilin. Ano yung tagubilin? Isipin natin ang mga bagay na makalangit. O isipin natin ang mga bagay na spiritual at hindi ang panlupa. So, yan, sagutin mo sa iyong sarili. Ano ang iyong gagawin? Ano ang akbang na naiisip mo ngayon para masunod mo, no, yung mga gusto ng Diyos sa iyong buhay? Siguro sa puntong ito, no, ako ay magtatapos. Mga pagkatapos no, maglaan kayo, no, ng ilang sandali ng katahimik at magsisi, no, sa inyong kalooban. Kung meron bang isinusumbat ang banal na espiritu na dapat mong pagsisihan mo yun. Pagkatapos, isuko mo ang sarili mo sa Diyos. No, Panginoon, no, ako ay humingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Nagsisisi po ako, Panginoon. Sinusuko ko ang aking buhay sa iyo, Panginoon. At kung ginawa mo yan, nais kong manalangin para sa bawat isa. Tayo ay manalangin bago tayo magtapos. Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo at salamat po, Panginoon, na nais nyo pala kaming gabayan sa mga spiritual na bagay. Sa mga bagay na makalangit, hindi sa mga bagay na makamundo o nasa sa mundong ito, Panginoon. Nais mo kaming gabayan ng makalangit na prinsipyo, Panginoon. Ngunit mangyayari lamang iyon, Panginoon, ayon sa mga binasa namin sa aklat ng Kolosas at ayon sa aklat ng Epeso at ayon sa aklat ng aklat ni Juan, Kabanatang 3, dapat po maborn again kami o ipanganak na muli. Kapag kami ay naipanganak na muli sa katotohanan at sa Espiritu ng Diyos, magiging kaisa ka namin. Ikaw ay sasanib sa amin at kami ay sa iyo, Panginoon. At dahil ikaw ay nasa amin na, malalagay ka sa aming isipan at lagi naming may isip sa tulong mo at sa tulong ng banal na Espiritu. Kami, Panginoon, ay makapamuhay ng ayon sa iyong kagustuhan, ng ayon sa iyong kalooban.
Kaya nga Lord, pumasok ka sa aming mga puso. Opo Panginoon, alam po namin na para ikaw ay makapasok sa aming mga puso, dapat malinis ang aming puso. Kaya nga Lord, humingi kami ng tawad sa lahat po ng aming mga kasalanang nagawa, Panginoon. Patawarin niyo po kami, nagsisisi po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Nagabayan kami ng prinsipyong mga makalangit po, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang aking mga kapatid, Panginoon, ang aking mga kasama. Dalangin namin, Panginoon, na sana po matapos na po itong coronavirus na ito, itong COVID-19, hindi lamang sa aming bansa, kundi sa buong mundo. At Lord, dalangin ko po na magkaroon na kami ng muli ng pagkakataon, physically, kami makikita-kita, Panginoon, mag-aaral ng iyong salita, magsasalo-salo sa panangalian, Panginoon, at pakikinggan namin ang kwento ng aming mga buhay. Higit sa lahat, Lord, pakikinggan namin ang kwentong gagawin mo sa aming mga buhay, at yun ay napakagandang kwento, Panginoon, sapagkat nais mo kami, Panginoon, nais mo, Panginoon, na kami maging anak ng Ama, Panginoon, ng Diyos. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So pagpalain po kayo ng ating Panginoon, at nawa nga po, dalayan ko na ito yung ating maging ulit umpisa, no, ng ating pag-aaral. Agamat wala ako diyan, nawa ay kayo ay magkaroon ng pagtitiis na mapanood dito. Dalayan ko nga, sana magkaroon kayo ng isang TV diyan para may kabit niyo yung cellphone ninyo, mapanood ng lahat, no. Isahan na lang, no, maglo-load lang kayo ng pang-internet, ano. At ayun po, hanggang sa dumating po yung time ulit na makikita-kita po tayo. So, pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa sa inyo. God bless po. See you again online. No? At sana nga, see you again in the physical. Sa physical na pagkikita muli natin. God bless you all in Jesus' name. Amen.